Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Miganigalab shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So ito nga ho mga ka-action, mga kakamping, no, nagsalita na si Juan Ponce Enrile ho mga ka-action regarding po dito sa issue. Okay? At ipinagtanggol niya nga po ang gobyerno. Kasi nga po ito sa mainit pa talaga ito na issue ang pagka-aresto nga kay dating Pangulong Duterte ho mga ka-action. So ito po, pakinggan po natin. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile iginiit na walang kasalanan ang kasalukuyang administrasyon sa kinahaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. International Criminal Court nanindigan din o nasaklaw pa rin ng kanilang hakbang ang mga umano'y krimen na ginawa ng dating Pangulo bago kumalas ang Pilipinas. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Matapos arestuhin kahapon si Pangulong Rodrigo Duterte, dumulog ang kampo nila sa Korte Suprema para humingi ng temporary restraining order at agad na mapakawalan ang dating presidente. Pero sa magdamag kagabi, iisa lang ang naging agarang aksyon ng mataas na hukuman. Wala pang TRO, kundi pahayag lang na agarang iniraffle ang inihain nilang petisyon. Sa inilabas na pahayag ng Korte Suprema, utos mismo ito ni Chief Justice Alexander Gesmundo. Ginagawa naman ng special raffle kapag ang hinihingi ng petisyon ay urgent na TRO para agad na makapagbigay ng desisyon ng Korte. Pero labag nga ba talaga sa batas ang ginawa ng gobyernong pag-aresto kay Duterte? May jurisdiction pa nga ba ang ICC sa Pilipinas sa kasong ito? Base sa lumabas na kopya naman ng arrest warrant ng ICC, kailangan talagang arestuhin si Duterte para masigurong makikipagtulungan siya sa investigasyon dahil kahit hindi na umano siya presidente, hindi naman alintanang may impluwensya pa rin ito sa Pilipinas. Nakasaad din sa waranto na ang mga krimen naman na iniimbestigahan nila ay naganap noong panahon na nasa loob pa ng ICC ang Pilipinas mula noong 2011 hanggang March 16, 2019 dahil umalis lang ang bansa sa ICC noong March 17, 2019. Sa madaling salita, lalabas na nasa jurisdiction pa rin ng ICC ang Pilipinas noong nangyari ang mga umano'y krimen. Ipinagtanggol din naman ni wait lang. So ito na nga ho ang pinapaliwanag natin lagi sa live mga ka-action, mga kakamping, no? Na may jurisdiction pa talaga ang ICC sa Pilipinas. Kasi ang inimbestigahan nga nila na na krimen is pasok pa nga po sila, miyembro pa tayo. Kasi nga yung inimbestigahan nila is miyembro pa ang Pilipinas. Kaya para sa atin talaga is hindi naman tayo abogado, pero in my own opinion ba, siyempre, ang investigasyon nagsimula mula ng miyembro po tayo ng ICC. Okay? Kaya tayo sinasabi nga natin na may jurisdiction pa talaga sila dito sa Pilipinas kasi ang investigasyon sinimulan, miyembro pa ang Pilipinas sa ICC. Yun yung hindi maintindihan ng ating mga kababayan kahit anong paliwanag natin dyan. Diba? Ituloy po natin. Ito, ipinagtanggol ni Juan Ponce Enrile ang gobyerno. Ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang naging aksyon ng gobyerno. Nila, wala namang kinalaman ang batas ng Pilipinas sa kaso ng dating Pangulo sa ICC. At para sa mga abogado na dumulog niya sa Korte Suprema, makabubuting humingi muna niya ng kopya ng kaso ni Duterte sa ICC. Samantala, ang ICC naman nagbigay ng pahayag at kinumpirmang may inilabas silang waranto laban kay Duterte. Sa oras naman na nasa kustodiya na nila ang suspect ay magkakaroon ng initial appearance hearing para masimulan ng proseso ng paglilitis kung saan diringgin pa rin ang kanilang panig. Luisa Erispe. Ayan po mga ka-action, mga kakamping ha. Maliwanag po yan. Para naman talaga sa atin, sinabi nga na Mr. President Bongbong Marcos kagabi sa press briefing niya sa na hindi naman talaga nakialam ang gobyerno ni Mr. President sa investigasyon ng ICC, di ba? Tinupad niya naman ang sinabi niya na hindi makialam. Ang problema nga
dinaan sa Interpol. So, obligado talaga ang Pilipinas na bigyan ng cooperation ang Interpol. Yun yung po yun. Yun yung maliwanag dyan. Ang problema, masyado man kasi mainit itong mga DDE supporters. Pero, sige lang. Alam natin na ilang days lang matatahimik ng mga yan pag naiintindihan na talaga nila. Di ba? So, yun lang po, mga ka-actionog. I-share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.